Alejandro, may itatanong ako. Nakahiga kami sa kama ngayon at nakayakap ako sa asawa ko. Ano yun, love? Iuwi na natin si Akira dito. Tapos kuha na tayo ng isang maid. Para sa kasing tayong may trabaho Hindi na natin naaasikaso yung bahay. Napamulagat naman si Alejandro sa sinabi kong yun at napasama ng tingin sa akin. I'll hire a maid. Mat hindi natin iuuwi yung aso. Saka ito humiga patalikod sa akin. Hanggang ngayon ba naman pinagseselosan niyo yung aso? Pero namimiss ko na kasi si Akira. No. Matigas sa sabi ni Alejandro dahilan para lalo akong mapasimangot. Muling tumahimik ang paligid dahil hindi ako nakapagsalita hanggang sa nakaramdam ako ng gutom. Alejandro, I said no. Hindi natin iuuwi yung aso. Sabi nito na ikinatahimik ko. Napaluha tuloy ako sa ginawa niyang yun. Nagugutom lang ako kaya tinawag kita. Hindi mo naman kailangang sumigaw Saka ako tumayo at pumuntang banyo. Hindi ko siya pinansin kahit na tinatawag lang pangalan ko. Christina, I'm sorry. Pero hindi ko siya pinagbuksan. Okay, love. I'll buy the food you want. Just please, open the door. Aniya habang kumakatok. Napabukas ako ng pinto dahil sabi ni Alejandro na bibilhan niya ako ng pagkain. Nabigla naman siya dahil bigla akong binuksan yung pinto. You'll buy any food I want? Masaya kong tanong. Bigla naman niyang hinawakan ng noo ko tapos sa leeg. May lagnat ka ba, love? Ang bilis yatang magbago ang mood mo ngayon. Takang tanong niya sa akin. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niyang yun. Kung ayaw mo di wag. Akmang isasara ko na yung pinto nang bigla niyang hinarang yung kamay niya sa pinto. Okay, I'm sorry. We'll go out to buy a food. Get ready. I'll just get the car key and my wallet. Sabi nito saka ko hinalikan sa noo. Nasa may supermarket kami ngayon para bilhin yung gusto kong kainin. What food do you want to eat? Tanong nito pero hindi ako makasagot dahil iniisip ko kung ano yung kakainin ko. Gusto ko ng kimchi fried rice with lots of gummy bears. Masayang sagot ko sa kanya. Natakam ako bigla sa kimchi. Kimchi fried rice with gummy bears? Is that a normal food? Nagtatakang tanong ni Alejandro. Tumango naman ako bilang sagot. Sige. Let's buy first the ingredients, then I'll be the one to cook it for you. Sabi nito na siyang ikinatuwa ko. Ang dalang lang kasi niyang magluto. Lagi na lang akong nagluluto o kaya naman sa labas na lamang kaming kumakain. Meron ka pa bang gustong kainin, love? Maliban sa kimchi fried rice? Tanong nito bago kami lumabas ng supermarket. Napaisip tuloy ako kung anong kakainin ko pa. Gusto ko ng mac float with Oreo. Napatigil na naman siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Love, hindi ba uminom ka pa lang yung kanina? Gusto kong uminom ulit Pero hindi healthy yun. Soft drinks din yun at hindi maganda yung kung araw-arawin mo ang pag-inom nun. Please Alejandro, last na talaga na iinumin ko yun. Gusto ko lang talaga ng mac float na yun. Kasi ang ganda ng design ng cup niya. Love, what should I do to you? Bakit ang kulit mo? And he pinched my cheek and kissed it after. Pumunta kami sa pinakamalapit na McDo para bilhin yung gusto kong kainin. Pero napatigil na lang kami sa pagkain namin nang tumunog ang phone niya. May tumatawag sa kanya pero hindi niya sinagot. He just turned it off at binulsa yung phone. Bakit hindi mo sinagot yung call? Takang tanong ko habang kumakain ng ice cream. I can call them later. Mas importante ka kaysa sa mga trabaho ko sa office. Namula naman ako sa sinabi niyo ni Alejandro. Hindi talaga ako nasasanay sa mga ganitong pagsasalita niya. Nabibigla ako. Did you just blush, my love? No, I didn't blush. Imagination mo lang yun, no? Pagdedepensa ako sa sarili ko at tinanggal ang kamay niya sa aking pisngi. Oh, really? Stop it, Alejandro. Kung hindi ka pa tumigil,
Iuwi ko talaga si Akira sa bahay. Sige ka. Pananakot ko sa kanya at agad naman siyang namula sa sinabi kong yun. Okay, I'll stop. Napangiti ako sa sinabi niya. Ang dali talaga niyang patingilin. By the way, love, how's work in the publishing company? Bakit pakiramdam ko, nakakaramdam ako ng lamig? Okay naman. Maayos naman ang lahat. Don't worry. Sabi ko. Totoo yung sinabi kong maayos ang lahat dahil hindi pa naman ako nabubuli or mistreated ng mga coworkers ko. Kung nilalamig ka, just tell me ha. You don't have to bear it. Saka ito tumayo at pumunta sa aking harap. Tinanggal naman niya yung jacket niya at sinuot sa akin. Tumango ako sa kanya bilang sagot. Alejandro, let's go home. Inaantok na kasi ako eh. Nakakaramdam kasi ako ng mga sasamang titig kaya inaya ko na si Alejandrong umalis ng McDo. You're sleepy already? How about your kimchi fried rice? Maybe tomorrow. I'm so sleepy, Alejandro. My body feels weak na. Sabi ko na lamang. Nabigla na lang ako nang bigla na akong binuhat na parang bagong kasalang. Just sleep, love. Kung inaanto ka na, I'll just carry you and take care of you. At hinalikan pa ako sa noo. Habang palabas kami ng McDo, unti-unting bumibigat ang mga talukap ng mata ko at hindi ko na nga napigilan at nakatulog ako. Nasa office ako ngayon, talang dami kong tatapusing trabaho. Nakabakasyon pa yung isip ko pero gumagana naman yung adrenaline ko ngayon. Christina, ito yung pinapakuha mong copy ni Inedit ng mga juniors. Wika ni Dina. Saka inabot sa akin ng folder. Kinuha ko ito nagpasalamat. Agad naman siyang lumabas ang cubicle ko. Agad kong chinek yung binigay ni Dina para ma-edit ulit ng mga juniors. As of now, wala pa naman akong nakitang mali. Mukhang magaling ang mga juniors sa company to ah. Wika ko sa sarili. Tumingin pa ako ng mga pwedeng ayusin at mali para maayos pa ito. Christina, may delivery ka oh. Agad niyang pinakita sa akin yung mga dala niya. Lunch and flowers. Kinuha ko agad yun at tinignan yung letter. Hello, love. Don't forget to eat your lunch ha. Don't stress yourself too much or I'll take you home. I hope that this will make you smile. I miss you, wife. From Alejandro, your handsome husband. Napangiti ako sa nabasa kong yun. Nagpasalamat naman ako sa coworker ko saka ko nilipat yung mga flowers sa vase na nakita ko. Good mood ka na, Christina ha? Mukhang galing sa asawa mong mga yan. Panunokso ni Dina sa akin na siyang ikinitawa ko. Oo, galing sa asawa ko. Ang sweet no? Sabi ko na siyang ikinasimangot niya. Di siya ng sweet. Makaalis na nga. Baka lang gamin ako dito eh. Sabihin mo kasi yung boyfriend mo. Thank you, Dina. She just rolled her eyes and smiled at me. Umalis na rin siya sa cubicle ko at bumalik na sa pagtatrabaho niya. 7 PM na pero nasa company pa rin ako dahil tinatapos ko yung mga dapat tapusin na trabaho. Umalis na rin ang iba kong mga katrabaho. Nag-overtime na ako dahil ayoko magmadali sa mga trabaho bukas. Kasama ko rin si Dina na nag-overtime dahil ayaw niyang mainiisip pa na trabaho kapag nasa bahay siya. Kinuha ko yung phone para tingnan ang mga documents na nakasave sa storage. Pero pagbukas ko, message at missed call na Alejandro ang lumitaw. I'll pick you up. Wait for me. Kaya naman tinawagan ko na siya. Baka kasi nag-aalala na yun. Alejandro? Tanong ko sa kabilang linya. Katrina, don't go anywhere. I'll pick you up in your company. Huwag na, Alejandro. Mamaya pa siguro ako makakauwi. Mag-overtime ako para matapos ko yung trabaho ko. Then, I'll wait for you in your company. But, Alejandro, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil pinutol niya na ito. No more buts. I'll be there in 5 minutes. Okay, I'll wait for you in the entrance. Nasabi ko na lamang. Saka ko binaba ang tawag. Agad ako nag-ayos ng gamit ko para bumaba at salubungin si Alejandro. Saan ka pupunta, Christina? Takang tanong ni Dina sa akin. Napansin yatang nag-aayos na ako. Nasa baba na kasi yung asawa ko eh.
Pupuntahan ko lang. Sige. Saka bumalik muli sa computer yung atensyon niya. Pagdating ko sa ground floor, agad akong pumunta sa entrance para hintayin si Alejandro doon. Saktong pagdating ko doon ay ang pagdating din ni Alejandro. Ang pinagtataka ko lang ay bakit pinagbukas ng pinto ni Kuyang Guard si Alejandro. Love, Wika nito. Pumunta naman ako sa kanyang harapan at niyakap siya. sir, pasok na po kayo. Magalang na sabi ni Kuya Guard na mas lalo kong ikinagulat. Okay, salamat. Sagot ni Alejandro at hinila na ako papasok ng company. Alejandro, anong meron? Bakit ganun ang pakikitungo ng guard sa'yo? Nagtataka kong tanong. Because I am one of the stockholder of this company, Katrina. My friend is the owner of the company. Tinulungan ko siya when his company was near to bankruptcy. Kwento nito sa akin. Napatango na lang ako sa nalaman ko. Dumiretso na kami sa elevator para umakyat sa floor ko. Pagbukas ng elevator ay pumasok agad kami. Paglabas namin, dumiretso kami sa cubicle ko. This is your office? Gulat na tanong ni Alejandro sa akin. Maliit lang kasi yung office ko na saktong pang 2 tao lang. Yes. I'll tell my friend to move you in a different office. Naggulat ako sa sinabi niyang yun. Alejandro, wag please. I am happy with this office. Please, let me stay in this office. Paliwanag ko kaya napabuntong hininga naman siya. Okay. And he seated in my visitor chair. Tatapusin ko lang muna to, Alejandro. Just make yourself busy first. Sabi ko, tumupo ako sa harap ulit ng computer. Ikaw lang bang nandito, Katrina? Tanong bigla niya. Umiling naman ako bilang sagot. No, kasama ko si Dina. 2 lang kami dito ngayon. Sagot ko habang tutok pa rin ako sa computer. Kumain ka na ba? Tanong nito muli na siyang ikinahinto ko. Umiling ako bilang sagot at tumayo naman si Alejandro bigla. I knew it. Wait for me here, ha? I'll just get you food in my car. Sabi nito na siyang ikinangiti ko. Tumango ako bilang sagot. Agad itong umalis para pumunta sa baba at kunin ang pagkain. Ilang minuto lang ay bumalik na si Alejandro na may bitbit na plastic bag. Pinakita niya sa akin yun at yung pizzang hawak niya. Ang dami mong binili, Alejandro. Bigyan natin si Dina, okay lang ba? Okay lang, love. Uwi ka naman, Alejandro. Kaya agad akong tumayo para tawagan si Dina. Dina, tara, kain muna tayo dito. Sabi ko nung nakarating ako sa cubicle niya. Sige kayo na lang, mamaya na lang ako kakain. Pagtanggi nito. Dali na, kain na tayo. Ang daming dalang pagkain ni Alejandro eh. Hindi ko mauubos yun. Nandiyan ang asawa mo? Oo, nandiyan siya. Ikaw na lang, sige. Masira ko pa yung moment niyo eh. Please. Ay, sige na nga. Basta kukunin ko lang ang pagkain ha, tapos run na ako. Tumayo naman siya sa inuupuan niya at sumama sa akin. Pagdating namin sa cubicle ko, nabigla ako kasi nagbaon lang si Dina kay Alejandro bigla. What's happening? Nalilitong saad ko naman sa dalawa. Nabigla ako nang limuko si Dina kay Alejandro. Magandang gabi po, sir. Magalang na sabi ni Dina. Nakatulala lamang ako sa nangyari dahil nalilito ako. Tumango naman si Alejandro sa sinabi ni Dina. What's going on, people? Takang tanong ko sa kanilang dalawa. Christina, Mrs. Sebastian. Ang boss ko po kasi si Mr. Sebastian noon. Nalipat lang ako dito. Pinalipat ni Mr. Sebastian ng ibang staff sa company niya para magtrabaho dito. Nangangailangan kasi ng staff that time eh. Kaya isa ako sa mga napiling lumipat. Kalahati ng mga staff niyo ay galing sa company ni Mr. Sebastian. Binibigyan din kami ng sweldo ng company ni Mr. Sebastian. At isa din siya sa boss sa company to. Mahabang pahayag ni Dina sa akin. Kaya pala. Pati siguro si Kuya Guard ay galing sa kumpanya ni Alejandro. Kilala kasi ang asawa ko. Christina na lang itawag mo sa akin, Dina. Pero kasi po, hindi ko na siya pinatapos sa sasabihin niya.
Friends tayo, Dina, not your boss. Kaya please, don't be so formal to me. Sabi ko't kinuha ang kamay niya para bigyan siya ng plato. I didn't know that Alejandro will be thoughtful. Sa bagay, he's really thoughtful to me, so why not to other people too? Pagkatapos kong kumain, agad akong bumalik sa pagtatrabaho. Si Alejandro dalang laptop niya kaya ginagawa niya rin ang trabaho niya. Pagtingin ko sa orasan sa wall clock, 10 PM na ng gabi. Umuwi na rin si Dina kanina dahil sinundo siya ng boyfriend niya. Kakatapos ko lang ng trabaho ko kaya makakapag-relax ako bukas. Paglingon ko kay Alejandro, nakatulog na ito sa desk ko. Napangiti na lang ako habang tinitingnan siya. I have an idea. Tumayo ako't lumapit sa pwesto niya. Lumuhod ako ng konti para mapantayin ko ang mukha niya at hinalikan ko yung pisngi niya. At nung hinalikan ko siya sa labi, nabigla ako kasi bigla siyang tumugon sa halik ko. Kaya napaliw ko nang wala sa oras sa kanya. Is that your way of waking me up, love? Panunukso niya sa akin na kinapulan ng mukha ko. Imagine, mukhang tomato yung mukha ko dahil sa kanya. Hindi ah. Tara, uwi na tayo. Magliligpit ako ng mga gamit ko. Wika ko, saka ako bumalik sa pwesto ko't nagligpit. Narinig ko siyang tumawa, kaya tiningnan ko siya ng masama. Tinaas naman niyang mga kamay niya na parang nahuli na kriminal, and he mouthed, "I'm innocent." Nauna akong umalis ng office at iniwan si Alejandro doon. Pumunta akong parking lot kung saan nakapark ang kotse niya. Hinintay ko siya doon dahil ayokong asarin na naman niya ako. Pero habang naglalakad ako, may nakita akong kotseng paparating. Hanggang sa palapit na palapit ang kotse. At parang nanigas ang mga paa ko. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa may humilas sa aking kamay. Katrina, are you okay? I'm so worried. Tell me you're fine. Nakatulala lamang ako sa mga sinasabi ni Alejandro. Alejandro, I'm fine. Don't worry. Salamat. Sabi ko't guminhawa naman ang nararamdaman niya. Pero Alejandro, sino yung lalaking nasa kotse? Gumisis siya nung muntik niya akong babangga. I don't know him but why did he do that? Takang tanong ko sa kanya. Kinabahan na tuloy ako sa nangyari. I'll let my people to investigate this case. I will protect you, don't worry. At niyakap niya ako. Sumakay kami sa kotse niya at nag-drive na si Alejandro para makauwi na kami. Nitong nakaraang araw, napapansin kong parang may nagmamasid sa akin. Hindi ko sinasabi kay Alejandro ang tungkol doon dahil ayokong mag-alala siya. Pupunta ako sa office ni Alejandro ngayon para kausapin siya. Actually, magpapatulong talaga ako sa kanya. May kailangan kasi akong gawin at siya lang ang makakatulong sa akin. I need his help regarding sa CCTV sa harap ng company niya. May kailangan akong i-check. Pagdating ko sa entrance ng kumpanya ni Alejandro, diretso lamang ako sa pagpasok. Pagdating ko sa office niya, nagulat ako sa nakita ko. Bakit nandito nang muli si Marie sa office ni Alejandro? Is this another familiar scene? Anong ginagawa mo rito, my traitor friend? Bungad na tanong sa akin ni Maris. Pero hindi na dapat ako magkaroon ng soft side sa kanya. Even though she was my friend, dapat maging masaya siya sa akin. But all she did was to make me the bad person. Why? Ang may mali ba sa pagbisita sa asawa ko? Sabi ko bago inikot ang mata ko sa paligid, pero walang Alejandro akong nakita. I'm sorry, but Alejandro preferred me to business office rather than his wife. Oh, in your imagination. You know what? You look like a desperate woman who is eager to be noticed by my husband. But sad to say, my husband doesn't need someone like you. He will still choose me and love me. Yeah, my wife is right. Whatever you do, I will definitely choose my wife over you, Maris. And I want to tell you that I will decline your proposal. The door is open for you. Napalingon kaming dalawa ni Marisa nagsalita. It was Alejandro. Napangiti ako sa sinabi ng asawa ko, kaya tumakbo ako palapit sa kanya. You'll pay for this. I will make you suffer, you woman. Galit na sabi ni Maris at nag-walk out siya.
Natawa na lang ako. What are you doing here, love? Nagtatakang tanong sa akin ni Alejandro. I want you to come with me in your CCTV room. Wika ko't biglang nagseryoso ang tingin ni Alejandro. Sino kaya ang may pakananang nangyari sa labas ng kumpanya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat.